Usapang rabies vaccine. Kailangan daw ba ng booster? So, ito yung question niya. Doc, complete vaccine na po ako nung September 28. Tapos, noong December 5, natalsikan po ako ng laway sa mata. Need po ba i-rig or booster? Or pasok pa po sa 3 months? Sige. Para mas maintindihan natin, try ulit nating balikan or i-review yung guidelines. Ang tatandaan natin sa kaso na ito ay September 28 and December 5. Ang tanong din is kung pasok pa ba ng 3 months. So, ating bilangin. September, October, November, December. So, ibig sabihin, pasok pa ng 3 months. Kasi December 5, September 28, diba? Ngayon, ito yung ginagamit natin na guidelines sa pagbabakuna ng rabies. Ngayon, ito nakalagay na post-exposure prophylaxis of previously immunized animal bite patient. So, ibig sabihin, ito yung ginagamit natin na guidelines para sa mga tao na meron ng history ng bakuna ng rabies at ito ang ating sinusunod. Ngayon, punta tayo sa pinakaunang box. Ang nakalagay dyan ay 2 klase ng tao. Ang unang klase na tao dyan ay patients receive complete pre-exposure prophylaxis, pwedeng day 0 and 7. So, ibig sabihin ng pre-exposure prophylaxis, bago pa man sila ma-expose or makagat or makalmot, meron na silang bakuna laban sa rabies. At ang pangalawang klase ng tao dyan ay patient receive at least day 0 and 3 doses of post-exposure prophylaxis. So, ibig sabihin, kung ikaw ay isang tao na dati nang nakagat, nakalmot, or kung ano man, at ikaw ay nakapagpabakuna na ng kahit 2 dose niyan, then, kapag nagkaroon ka ulit ng history ng kagat, kalmot, ang question is, kailangan mo pa ba ng immunoglobulin? Ang sagot ay no. At ang management ay determine if high o low risk yung kanyang bite. Ngayon, dito naman sa susunod ay meron ding 2 klase, no? Pero ito ay pang-immunocompromised or bitten by bat. Ngayon, kung ikaw ay immunocompromised at ikaw naman ay naka-receive ng katulad lang din ng normal na tao, I mean yung hindi immunocompromised, kailangan ba ng rig? Ang sagot is yes if indicated. And then, magbibigay ka ng full course ng post-exposure prophylaxis. Or kung halimbawa naman, yung tao ay hindi talaga na-complete ng pre-exposure ng rabies, or patient receive only 1 dose of post-exposure prophylaxis, magbibigay ka ng immunoglobulin, ang sagot ay yes. Ano ang ibibigay mo? Full course. So, kung iisipin natin na halimbawa yung nagtatanong na yan ay normal na tao, hindi naman immunocompromised, so dito siya papasok. Itong number 1 na box na to. Yan. So, yung isa niyang question, magbibigay pa ba ng immunoglobulin or erig, yung nakalagay sa kanya, ang sagot ay no. Kung nakadalawa siya ha, kung nakadalawang bakuna siya, at kung anong treatment ang gagawin sa kanya, tingnan natin kung ano yung ibig sabihin ng high and low risk na kagat. At itong table na ito ay ang criteria natin for high and low risk exposure. So, ito ang high risk, ito ang low risk. Kapag low risk, tingnan natin, no? Kung low risk, ang sabi ay last dose of vaccine was within previous 3 months. So, pasok siya doon kasi within 3 months pa ang kanyang bakuna. Kaya, yun yung reason kung bakit tayo nagbilang ng 3 months. And then, biting animal is healthy, owned, kept, or on a leash, or can be confined and is available for observation. At base sa sinabi niya, ang aso na yun ay kanila at naalagaan. So, ang question lang doon is kung meron siyang vaccination. And then, ang sabi dito ay, biting animal is the same animal that bit the patient previously. Pero parang ang sagot niya doon ay hindi, ibang aso. Pero kanila pa rin. Or, biting animal is previously immunized. Kung bakunado naman yung aso, sa kanila yun. Or, bite is on extremities or trunk. So, papasok siya dun sa, kung halimbawa bakunado yung aso, then pwede siyang pumasok as low risk.
Anong gagawin kapag ka low risk at within 3 months pa ang bakuna? You just observe biting animal for 14 days. And if the animal remains healthy, no need for booster dose. So, ganun siya. Ngayon, kapag naman high risk, yan yung mga animal na hindi naman sa inyo, no, cannot be observed, namatay, or naging sick. So, hindi mo talaga maobserbahan. Pagka ganun, kailangan mong makapagpaturok ng booster dose. And then, kapag naman daw yung site of bite is highly innervated parts, kasi kagat yun, no? Kagat. Innervated, madaming mga nerves doon. So, sa neck, sa head, genitalia, hands, or toes, then, kailangan mo ng booster. Kapag multiple deep bites, malalim ang pagkakagat, kailangan din. At madami. At kung ang patient is coming from GIDA or areas, GIDA or GIDA areas, example, infrequent transportation to and from, dun sa mga turukan, so pwede kang magturok na lang din. So, ang GIDA is geographically isolated and disadvantaged area. So, kung area na yon ay, kumbaga kung patient ay galing doon, then baka consider mo na mag-booster na. So, after ng review natin ng guidelines, pwedeng pumasok ito sa low risk. Kasi ang sabi, natalsikan ng isang dog. So, iba na naman dog. Masigla naman. So, ibig sabihin, nauobserbahan niya yung dog. Ang question is, yan ba'y bakunado? So, kapag kaganyan, pwedeng pumasok as low risk. So, observe lang muna yung alaga ninyo. And then, kung okay naman siya after 14 days, then kahit wala nang booster na magaganap. So, sana ay nakatulong at sana ay malinaw ang aking pagkaka-explain. Ingat at bawal magkasakit.